Nagkainitan naman sa Kamara matapos pagtalunan ng mga kongresista kung dapat bang ipatawag si Congressman Zaldy Co sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects. Si Co ang dating House Appropriations Committee Chairman nang ipasa ang 2025 budget na may questionable insertions. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasi simula pa lang, mainit agad ang sagutan ng mga kongresista sa investigasyon ng House Infrastructure Committee tungkol sa anomalya sa flood control projects. Gusto kasing imbitahan ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, sina dating House Appropriations Committee Chairman Zaldy Co at dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Sila ang in-charge sa Bicameral Conference Committee noon para sa 2025 budget kung saan nagkaroon umano ng insertion sa budget. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa mga tanggapan. Hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Oh, yon. Kita nyo na, sabi ni Erice, ipatawag na yan. Zaldy Co, where are you na? Gusto mo ba, Zaldy Co, samahan kita pag pinatawag ka dyan? Kasi gusto kong ikaw depensahan, sa totoo lang. Gusto kitang depensahan. Naawa na ako sa'yo. Ikaw ang pinupuntiryan nila palagi. Ano bang ginawa mong masama? Ano bang ginawa mo na... At bakit sila galit na galit sa'yo? Ano bang masama sa bilyong-bilyon ng project na para naman sa kapakanan ng taong bayan? Mantakin mo, concern ka lang naman sa taong bayan kaya nag-alat ka ng bilyon-bilyon sa mga distrito. Gago! Diba, gusto mo lang naman tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Ano bang masama doon? Kayo naman, masyado nyo naman pinagtutulungan si Zaldy Co. Ayan. Ayaw nang magpakita, hindi na nagpapakita. Hindi, pero ako, concerned talaga ako, ha? Baka mamaya kung ano na nangyari dito kay Congressman Zaldy Co. Baka, alam mo na, kasi siyempre, naka-hot seat sa ngayon, mantakin mo. Wala, hindi siya, ni anino niya, hindi nararamdaman ng kahit sino man. Hindi, ako walang biro, ipagdasal po natin ito si Zaldy Co na siya po ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay concerned Ako walang biro ito. It's an honest concern kasi hindi na siya, wala na, wala ho makapag-interview sa kanya. Mr. Chairman, Pero pumalag dito si Manila 6th District Representative Benny Abante. I am objecting on the motion. I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Lalong nagkainitan ng magkasagutan. Grabe, no? Meron siyang tagapagtanggol. Si Pastor Abante. Si Pastor Abante. Hindi ko nga maintindihan bakit may pastor dyan. Hindi naman nanalo yan. Bakit pastor na andyan? Di ba po? Bakit kaya nandyan yan? Pastor na yan. Alam mo, may napanood akong may napanood akong preaching yan. Grabe, sabi ko. May messianic tendency itong pastor na ito nung napanood ko yung video na yun. Yung sinabi niyang siya daw ang matinding pinagpala sa kanilang malupit. Ay, nako, grabe. Tuloy. Sina House Deputy Speaker Janet Garin at Navotas Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Zaldy Co, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person.
Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsisinto? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have! Bigay nyo nga yung floor max dyan. Yung floor wax dyan, ibigay nyo. Kasi ito si Garin eh. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ito tanong lang, seryosong itantanong lang ito. Congressman Abante at saka Congressman Garin, meron po bang premyo pag pinagtanggol nyo sila? Kasi pagtatanggol ko na rin, kung may premyo, kung may premyo, ipagtatanggol ko na rin sila. Kasi ang tindi ng pakikipagtanggol ninyo dyan. Tanong lamang po, Congressman Abante at saka Congressman Garin, meron po bang premyo sa inyo, si Zaldico, kung sakaling ipagtanggol siya? Para kung meron, pagtatanggol ko na rin siya. Hindi, ako'y nagtatanong lang. Seryosong tanong ito, nangangailangan tayo ng panglamyerda, ganun ba? Para kahit papaano, mahanay naman ako sa mga nipo babies. Di ba? Kahit wala akong baby, at least maging nipo babies din naman ako. No, Mr. I have the floor. Just to, on I have the record, floor. Dahil dyan, sinuspindi muna ang pagdinig. Pinagpaliban din ni Erice ang kanyang mosyón na imbitahan sina Ko at Poe rito. Patitingnan daw muna niya kung ang 100 billion pesos na isiningit noong 2025 ay may ghost projects. Nang gumulong na ang interpelasyon, umamin ang sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang nagpanukala ng mga questionableng flood control projects na pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos sa Alam mo ito kita ninyo yung packaging dito sa kamera. Etong ilang nating mga congressman, halimbawa yan si Tiangco, si Erice, si Ungab, sinasabi, sandali, ang punat, dapat ang tanongin natin dito kung sino yung nag-alat dun sa mga proyekto na ito. Nakamembro natin. Dapat ipagpaliwanag natin sila. Okay? Alam mo, tama yan. Kasi alam mo, before anything else, lalo na sa mga organisasyon, bago ka pumuna ng iba, halimbawa, nalulugi na negosyo mo, di ba? Ang una mong titignan, sandali, may problema ba tayo sa restaurant natin? Bakit mas maraming kumakain doon sa kabilang restaurant? May problema ba sa atin? Alamin mo ngayon yung mga ginagawa ng cook mo, chef mo, o ng iyong mga waiter, tingnan mo yung presyo. Titignan mo muna sarili mo bago ka pumuna ng iba. Kasi may problema. Dito sinasabi nila, sandali, bago tayo maghanap ng mga lintik na kurap dyan sa labas, tingnan muna natin, bakit ba nangyari ito? Bakit ba nagkaroon ng mga proyektong ganito? Ganon sana. Kaya lang, yung mga katulad ni Abante at saka ni Garin, abay, napaka-titikas na mga defender. Kesa na yun ang tinitingnan, pati ito si Chua, tingnan nyo anong pinupunan nila, yung mga kontraktor, DPWH. Again, walang problema. Kumpunahin mo yung mga yan, mga DPWH, mga kontraktor. Walang problema dyan. But remember, they are just tools. Tools lang sila ng quote-unquote masasabi ninyong maanumalyang proyekto. Pero sino ang naglalagay ng pondo diyan? Yan ang dapat nating alamin. Ngayon kasi mukhang ang tindi ng kumukumpas. Pansinin ninyo, ang tindi ng kumukumpas. Nasisihi ng mga kontraktor, sisihi ng DPWH engineers. Oo, meron problema sa kanila meron. Pero bakit hindi natin alamin ang punot dulo? Sino ba ang nag-alat dyan? Siyempre, mahirap ang maging pangit tuloy. Di ba? So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Kayo, nililinis na.
Linisin natin ang kasamahan natin. Oh. Sir, representative ako. Oh. Oh, so walang politiko lumalapit sa iyo, walang nagaano ha? Oh, sarili mo ito, ikaw lang ang dapat mapahamak. Oh, tingnan nga natin ang sagot. Yes, Your Honor. Oh, 'yon. Next time appoint ka uli. Inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang reinforced river wall sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million pesos, ghost project o guni-guni lang pero sinabing kumpleto na ito. Pati ang dalawang ininspeksyon ng Pangulo na proyekto sa Kalumpit na may kontratang pirmado ni Alcantara. Bayad na pero substandard naman. Paliwanag ni Alcantara, nagbase lang siya sa dokumentong pinasa ng inspectorate team at hindi niya personal na ininspeksyon ang mga proyekto. Negligence on my part. Inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. Inaprubahan na rin ang motion ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na magkaroon ng full disclosure o sabihin ng mga miyembro ng Infracom kung may conflict of interest sila sa pagdinig. Yan ay dahil ilang kongresista ang dinadawit din sa mga proyekto. Bibigyan ng 5 araw ang mga miyembro ng Infracom na magsumite ng kanilang written disclosure. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Oh, 'di ba? Ang galing.